Good morning! Isa na nga ito sa mga araw na naghahanap kami ng biyahe. Paano ba naman, mag-isang buwan na nga kaming walang matinong biyahe, naghihintay lang kami ng tawag. Kaya naman ngayon ay napagdesisyonan ko na bumiyahe kami papunta ng Pasig, kung saan ay susubukan na mag-apply doon kung makakabiyahe kami. Naniniwala na talaga ako na sa buhay hindi araw-araw Pasko at sa buhay hindi araw-araw sikat ka. Marami naman tayong choices sa buhay, pero ang masasabi ko lang, habang may hanap buhay tayo at habang may sipag tayo, pangalagaan natin yung trabaho yon. Hindi lang yung trabaho ang dapat natin pangalagaan, pati ang sarili natin. At kailangan din natin mag-impok, kailangan natin maging handa sa kinabukasan. At hindi lahat ng sinamahan mo sa hirap ay lilinguin ka pa nila kapag nakaahon na sila. Ang naging experience ko kasi sa previous na binabiyahean namin, nagka-problema kami. Umabot ng 3 buwan kami nagka-problema pagdating sa bayaran. Pero patuloy kaming bumabiyahe. May kumpanya yon, pero nagka-problema kami sa bayaran dahil meron daw naging problema sa kanilang system. Nabot kami ng 3 months bago mabayaran. Hindi naman ganun kalaki yung naging pondo ko, pero talagang pinagtiyagaan ko. Ginawa ko ang lahat na aking makakaya para meron akong pangsweldo at panggasto sa araw-araw na biyahe. 3 kasi kami na subcon dito at yung isa nga ay bumitaw na sa kanila, kaya naman ayoko rin silang iwanan sa ere. Nung panahon na yon, ramdam ko ang sinseridad nila sa pakikipag-usap sa akin na bumiyahe kahit na hindi nga kami nababayaran. Alam ko naman na magbabayad sila, yun nga lang matatagalan. Paniniwala ako na hanggat nandito kami, nandyan din sila. Tapos isa pang iniisip ko, nakasama talaga sa pagnenegosyo ang pagtsatsaga at syempre ang malugi ng konti pero makakabangon din ulit. Tapos tumating ngayong araw na wala na kaming panggastos kaya hindi na kami nakabiyahe. Mga ilang araw kami hindi nakabiyahe, tapos nagbayad na rin sila ng paunti-unti sa amin. Kaya tuloy pa rin ang biyahe ko, mga ilang araw lang akong natenga. Paunti-unti yung binayad nila, hindi nila bayaran ng buo yung 3 buwan na napondo namin sa kanila. Tapos meron na rin sila mga merchant na bumitaw na, pero nandyan pa rin kami dahil kahit paano may biyahe pa rin naman. Kumbaga, through thick and thin, talagang nandiyan kami nagsaserbisyo sa kanila. At matagal na nga sila sa negosyong to, kaya alam ko na makakabawi din sila at makakabayad sa aming serbisyo. May mga magagaling din sila empleyado, kaya naman ay nakabangon din sila, nagkaroon ulit ng maraming merchant. Kaya lang sa hindi inaasahang pangyayari. Hindi pa sila nagbayad ng full sa amin, yun pala, nagbayad na sila ng full doon sa unang bumitaw sa kanila. Tapos nagtaka na kami bakit hindi na kami tinatawagan. Hindi na rin kami binibagyan ng biyahe. 2 kaming subcon na biglaan na lang binitawan. January 2025, okay pa. Buong February 2025, hindi na kami nakakabiyahe. Buti na lang kahit papano dahil mainit ngayong panahon, may mga nakukuha kaming rental sa mga outing. Mas okay to dahil syempre kaliwaan, pagkatapos ng serbisyo, bayad agad. Pero hindi naman to magtatagal dahil hindi rin naman magtatagal yung mga tao na lagi mag-outing. Ngayon lang naman to ng summer. Kaya naisip ko talaga na maghanap ng iba. Pero yung company bumitaw sa amin ay tumatawag pa rin naman. So once a week nakakabiyahe pa kami sa kanila. Kaya lang naisip ko na parang option na lang kami. Pag may coding sa kanila o kaya merong hindi makabiyahe sa kanila, tatawagin kami para magrelyebo. Sa mga puntong yun, naisip ko na masakit pala maging option, chas. Pero binabalikan ko pa rin yung salitang ganun talaga sa pagnenegosyo, kailangan magtiyaga at magtiis. Sa buhay talagang nandyan na yung ups and downs. Mga pagsubok na kailangan mong harapin. Dito sa negosyo, 5 taon na ako dito, pero talaga namang karami-rami ng pagsubok na dinaanan ko. Siguro kung bimitaw ako, hindi ako mabot sa ganito. Akala mo talaga may naabot na. Karamdam ako ng lungkot at sama ng loob ng mga ilang oras. Pagkatapos ay iisipin ko na kinaya ko nga noon na nagbabayad pa ako ng sasakyan. 3 taon kong kinaya yun. Tapos ngayon hindi ko kakayanin. Ang hina mo naman, Chas. Nagtatampo at nasasaktan ako dahil hindi ako sanay maging option, Chas. Pero seryoso, akala na iba kapag may negosyo ka, masarap ang buhay mo. Hindi nila alam yung pressure at yung stress para maitaguyod mo yung negosyo. Katatak lang sa isip nila na negosyante ka, kaya marami kang pera. At hindi mo rin pwede ipakita sa kanila na hirap ka na. Dahil pag hirap ka na, imbis na iangat ka pataas, ipagchichismis ka pa. Hindi nila alam na may iba't ibang klase ang negosyo. May negosyo na biglaan lang ang pag-angat. At may negosyo din na nangutang ka lang ng pampuhunan para ipaikot yun dahil gusto mo lang ng sakit sa ulo. At isa kami dun sa number 2, Chas. Kaya para sa mga taong nangungutang sa isang taong nagnenegosyo katulad ko tapos hindi na magbabayad, hirap na hirap magbayad, good luck sa inyo. Sana danasin nyo yung dinanas namin, Chas. I love you. So ayun, alam ko wala kang pake sa kwento ko, Chas. Okay, babalik na ako sa kaganapan ngayong araw. Sa iyon nga, 2 company pinuntahan namin ngayon. Pag uwi ay talagang nag-crave ako ng bulalo. Sabi ko ay Papa B, kakain ako ng masarap dahil hindi pwedeng stress na nga ako tapos gutom pa ako, Chas. Medyo marami nga rin yung isang serving nila at hindi nga namin naubos kaya i-take out. Kapag katapos ay dumaan na rin ako ng McDo dahil medyo matagal-tagal na rin naman hindi nakakain ng fries ang aking mamalit na itlugan. Kaya ayan, iti-treat ko sila kahit na wala akong pera. Just. Pwede naman yun kasi sisingilin ko na lang yung papa nila. Ayun lang, maraming salamat sa panonood. Bukas ulit!